Kasama po ninyo Kuya Zander Cayabyab sa pangalan po ni Prof. Ricky Rosales. At kayo po ay nakikinig at nanonood sa Straight to the Point live po dito po sa RMN DZXL 558 Mega Manila. Kahapon po mga kasama ang Commission on Elections, ang Department of Education at ang Public Attorney's Office po ay lumagda sa isang Memorandum of Agreement para sa papalapit na barangay at SK elections. At kaugnay po niyan, makakasama po natin walang iba kundi po ang hepe ng Public Attorney's Office na si Attorney Persida Acosta. Good morning po Attorney Acosta, si Zander po ito. Good morning po, Kuya Sander at sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga FWs Global. Magandang umaga sa lahat. Ayan. Opo, kahapon po ay nagkaroon po ng MOA signing ang DepEd, ang COMELEC at ang PAO. Yung sa side po ng DepEd, nauunawaan po namin na ito po ay para sa mga teachers na magsisilbi pong electoral board sa paparating na halalan. Pero ano po ang magiging tungkulin naman ng PAO para po sa BSKE? Attorney Acosta. Pag po may mga harassment cases na ipinalit sa kanila o may nanghaharas pa lang sa kanila bago at matapos ang eleksyon, handang-handa po ang buong persa ng Public Attorney's Office sa ating about 400 district offices nationwide na tulungan at ipagtanggol ang ating mga teachers. So yung kung meron pong mga guro na halimbawa po ay mag-iharas during or before or after the elections, ang PAO po ang automatic na magiging abogado nila. Opo, at libre at walang bayad. Attorney, Dapat nating suportahan ang ating mga guro dahil sila po ang, kumbaga, ay hindi naman la regular work. yes. Talagang nagsasakripisyo. At kung natatandaan mo, bata ka pa siguro nun. Sa Magbini, Batangas, merong Opo. isang teacher na pinatay, no? At yakap-yakap pa niya yung balota. Opo. Opo. Protection eh. Dahil nga po, attorney, ang ating elections usually kapag local at barangay ay that time hindi pa po, actually hanggang ngayong taon po ay hindi po automated. Kaya po talagang yung bilangan po ay mano-mano sa mga presinto, sa mga schools. Kaya po meron pong tendency na magkaroon ng kaguluhan. Tama ka doon, pero hindi pa rin maiwasan na pagka ang tapos ng bilangan, yung mga talunan ay talagang inaaway yung mga teachers. At kung minsan pinagbibintangan ng dadaya yung teachers kahit hindi naman. So ito naman mga teachers natin, dapat bigyan natin ng lakas, tatag at proteksyon kung sakaling merong aapi sa kanila. At ang PAO nga, ang magiging kasangga nila sa lahat ng panganib na kailang susuungin. At kami, bagaman hindi kami law enforcer, pwede naman tayong makipagtulungan sa ating AFP at PNP. Opo. Attorney Acosta, papaano po kung halimbawa ang humingi ng tulong sa PAO ay kandidato na nakaranas din ng harassment o halimbawa po ay criminal charges na gusto niyang ihain laban sa kanyang katunggali? Posible po bang ang PAO din po ang kanilang lapitan? Basta hindi election case ang ipapile, kundi maltreatment, grave threat, coercion, pwedeng hawakan ng PAO. Kahit sino ka pa. Opo, Dahil, opo. Hindi na, ang bawal sa amin yung mag-file ng electoral protest, ayan. Proclamation protest, ayan. Hindi kami yung mahawak niyan. Pabayaan na natin ang mga private lawyers ang silang mag-concentrate sa ganyang kaso, mga election offenses, ayan. Opo. Kahapon po ano po ang naging commitment po ng PAO sa COMELEC doon sa inyong pakikipagpulong din po kay COMELEC Chairman George Garcia? Buo po ang aming commitment at may darating pong signing sa pagpasok ng Oktubre sa unang linggo. Hayaan ko na po sila mag-announce kung kailan. May signing naman tungkol sa vote buying at tungkol sa pagboto ng ating persons deprived of liberty o inmates natin sa mga kulungan. Opo. So ang magiging role po roon ng PAO ay Para bigyan din ng proteksyon ang ating mga inmates at gayon din yung magiging biktima ng vote buying o yung mga talagang witnesses na makakakita na may namimilang boto, pwedeng gawa natin ang affidavit. Opo. Nabanggit niyo po kanina ma'am na yung mga teachers po natin, yung kanilang trabaho sa eleksyon ay talagang voluntary lamang po at ito pong maibibigay ng PAO sa kanila na legal assistance ay malaking tulong na rin po dahil sa
alam naman po natin na pag nag-hire po tayo ng private lawyer ay medyo malaki po ang babayaran. O tama ka dyan. At talaga naman kami, nasa batas namin, Republic Act 9406, we can be called upon by government authorities to render such service to other persons. Kaya hindi naman indigent lang o indigent lang ang pwedeng tulungan ng PAW. Kapag ganitong may national interest and national security issue, ay kailangan tulong-tulong ang lahat ng nasa pamahalaan at maging ang ating mamamayang Pilipino. Ayun, buti po nabanggit po ninyo at malinaw dahil po yung ibang mga teacher baka po mangimi na humingi ng tulong sa PAW kasi baka sabihin, medyo may kaya naman kami kahit papaano, baka po mahiyang humingi ng tulong sa PAW kapag nakaranas po sila ng pang-aapi o pang-aabuso sa eleksyon. Hindi na natin pag-uusapan ang indigency test namin. Bagamat tataas na sa 24,000 net income monthly sa Metro Manila, 22,000 net income monthly sa other cities, at 22,000 sa other municipalities. Talagang qualified ang ating mga guro dyan dahil bat sila at tigib ng utang ang karamihan. Kaya maliit lang ang net income. Kaya kung yung iba naman ay walang utang at tumaas doon, ay pwede pa rin sila sa PAW. Basta ang kailangan ay masiguro nating magiging mapayapa at tagumpay ang halalang ito, barangay at SK election. Dahil dito po nakasalalay ang kinabukasan para matupad natin ang isang magandang Pilipinas. Opo. Nakita ko ma'am yung mga pictures po ninyo na ipinost po sa Facebook ng PAW at ng COMELEC. Ano po ang naging commitment naman ng Office of the Vice President at ni DepEd Secretary Sara Duterte sa PAW with this project? Dama po namin ang buong, yung full trust and confidence ni BP Inday Sara sa Public Attorney's Office. Dahil siya po mismo ay naging PAW isang araw lamang. Oo nga po. Po siya ng araw. Opo, oo nga po. Naging siya, public attorney. Naging public attorney. Opo, kaya lang kinabukasan, may tumawag yung professor niyang Supreme Court Associate Justice, pinag-report siya doon. So doon na ho siya nagtuloy. Pero isang araw, nag-report na ho siya sa akin eh. Kaya talagang, palibasa mag 23 years na ako dito. Parang 20 years ago yun eh. Opo. Talagang tuwan-tuwa ako dahil tumawag pa sa akin si Mayor Rodrigo Roa Duterte noon. Mayor pa siya. Yung anak ko papasok sa'yo. O sige naman, sabi ko, dahil dating fiscal si President Duterte. Yes, opo. Kaya gusto niya mag-public attorney naman ang kanyang anak. Ayun. Ayan, siguro ma'am at bilang panghuli na lamang po at alam po namin na kayo po ay abala sa araw na ito, yung mga mensahe po ninyo sa mga kababayan po nating mga botante at yung mga guro din na inyo pong handang serbisyohan sa darating po na barangay at SK elections. Attorney Acosta. Makakaasa po ang ating mga mahal na guro sa buong kapuluan. Nandito po ang Public Attorney's Office para po kayo damayan, bigyan ng tatag, lakas at paninindigan na kayo hindi matatakot sapagkat may kakampi po kayo, ang ating mga PAW lawyers and staff nationwide. At para naman po sa mga kandidato, tanggapin po natin ang pagkatalo kung tayo matatalo. At kung tayo na may manalo, magpakumbaba po tayo at kalingain din natin yung mga natalo. Huwag tayo mag-away-away. Dahil isang mabuting bagay ang maglingkod sa bayan, pero hindi dahil sa pamamagitan ng dahas o away. Ika nga, parang basketball. Sportsmanship. Yan. Di ba? Opo. Di ba Pikon, talo. Yan. At saka minsan ma'am, dahil po sa eleksyon, nagkakanda sira-sira yung relasyon ng magkakapamilya, magkakaibigan, magkakapitbahay. Oo, magpipinsan. Yan. Nagkakamatandaan ang tawag sa Bulacan. Nagkakamatandaan. Nagkakamatandaan. O sa puntong yan, bigayan lang. May the best man win. O, di ba? Ayun. Ganun yun. May the best man win. Pusuan ng bayan, tanggapin mo pagkatalo mo. Kaya nga, ihanda na rin natin ang kalooban ng mga matatalo. Di ba, isa lang barangay chairman mananalo. Kung maraming kandidato, di marami ang luhaan. Yes. Kaya nga, kung ikaw'y kakandidato, speakin mong talo ka. Para lang exam yan eh. Pwede Opo. kang bumagsak. Ayun. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Acosta. Maraming salamat. Mabuhay ka, Sander. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Ayan po.